Bakit nga ba may mga taong sinasadya tayong pahiyain sa harap ng iba? Ego ba ang dahilan? Inggit? O baka naman isa itong paraan para takpan ang kahinaan ng kanilang pagkatao? Ang totoo, ang mundo ay hindi laging patas. Sa bawat salita ng panghahamak, may pusong marupok na gustong magtago sa likod ng pagyurak sa iba. Hindi dahil ikaw ang may mali, kundi dahil sila ang may sugat na pilit nilang ipinapasa. Sa mata ng isang stoic, ang pagpapahiya ay hindi simpleng kilos lamang. Ito ay salamin ng kalagayan ng kalooban ng taong nanakit. Kapag hindi mo ito naunawaan, mananatili kang nakakulong sa galit, sa hiya, sa tanong na, bakit ako? Ngunit may sagot, at ito ay hindi laging maginhawa, sapagkat ang karunungan ay hindi dumarating sa gitna ng kasayahan, kundi sa tahimik na paghihirap ng isip na naghahanap ng katotohanan. Kung patuloy mong tatanggapin ang panghihiya na tila ito'y karapat-dapat sa'yo, baka habang buhay kang maging biktima ng katahimikan mong hindi tumutol. Ngayon ang panahon, hindi upang gumanti, kundi upang maunawaan. Dahil sa pag-unawa, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Unang rason, dahil ikaw ay salamin ng kanilang insecurities. Minsan, ang pagiging ikaw ay sapat na dahilan para mainis ang iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil dala mo ang isang bagay na hindi nila matanggap sa kanilang sarili. Kapag ikaw ay tahimik, tatawagin kang mayabang. Kapag ikaw ay mahusay, sasabihin nilang may tinatapak-tapakan ka. At kapag ikaw ay totoo, iisipin nilang nagpapanggap ka lang. Ang katotohanan, hindi ikaw ang problema. Ikaw ang salamin, at sa bawat pagtingin nila sa iyo, nakikita nila ang kakulangang pilit nilang itinatago. Ang tapang mo ay paalala ng kanilang duwag na katahimikan. Ang tiwala mo sa sarili ay tunog na umaalingaw-ngaw sa kanilang loob na walang kapayapaan. Kaya't sa halip na ayusin ang sarili, mas madali para sa kanila na sirain ka. Para sa panandaliang sandali, hindi nila kailangang harapin ang katotohanan na may mga sugat silang matagal nang itinatanggi. Tandaan mo, ang kilos ng tao ay madalas hindi tungkol sa iyo, kundi sa sakit na hindi nila kayang harapin. At kapag nauunawaan mo ito, ang mga insulto ay hindi na sugat, kundi paalala na ikaw ay nasa daan na hindi nila kayang tahakin. Pangalawang rason, dahil gusto nilang kumuha ng atensyon, may mga taong hindi marunong tumayo sa gitna ng tao kung wala silang tinatapakan. Para sa kanila, ang pagpapahiya ay sandata, hindi upang lumago, kundi upang mapansin. Isang biro na may halong pang-aalipusta, isang tawa na ang presyo ay dangal ng iba. Sa mga mata nila, ito'y tagumpay, ngunit sa mata ng kaluluwa, ito'y kababaan. Hindi nila nais na ikaw ay matuto o magbago. Ang nais nila ay marinig ang palakpak, ang tawanan ng madla ang nagsisilbing musika sa kanilang hungkag na katauhan. Dahil ang pansin para sa kanila ay parang hininga, kapag nawala para silang mawawala rin. Ngunit ang stoic ay hindi nakatingin sa palakpak. Hindi niya sinusukat ang sarili sa dami ng tagasunod, kundi sa lalim ng pananahimik. Dahil ang tunay na karangalan ay hindi kailanman nakukuha sa pag-apak ng iba. Ito'y dahan-dahang hinuhubog sa katahimikan, sa pagpigil, sa pagpili ng dignidad kaysa dangal na galing sa paghamak sa kapwa. Ang atensyon ay panandalian, ngunit ang integridad, iyan ay habang buhay. Pangatlong rason, dahil alam nilang mahina ang reaksyon mo. Sa mundo ng tao, may mga nilalang na laging sumusubok. Hindi upang subukin ang sarili, kundi upang subukin ka. Titingnan nila kung hanggang saan ang iyong pasensya, kung hanggang kailan ka mananahimik. At kapag nakita nilang hindi ka lumalaban, hindi ka tumatayo, hindi ka tumutol, doon sila mas lalakas ang loob. Ang iyong katahimikan ay nagiging pahintulot. Ang iyong pag-iwas ay nagiging paanyaya. Hindi dahil ikaw ay mahina, kundi dahil pinili mong huwag bumaba sa kanilang antas. Ngunit tandaan, kahit ang stoic ay marunong ding humawak ng hangganan. Ang tunay na lakas ay hindi kailanman sukatan ng ingay. Hindi mo kailangang sigawan ang mundo upang patunayan ang iyong halaga.
Ngunit ang lakas na hindi marunong tumindig sa harap ng pang-aapi ay nagiging anyo rin ng kahinaan. Ang karangalan mo ay hindi dapat ilagay sa paanan ng iba. Hindi mo kailangang lumaban ng may galit, pero kailangang lumaban ng may prinsipyo. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi laging sumisigaw, ngunit ito rin ay hindi pumapayag na yurakan ang sarili. Dahil ang dangal ay hindi dapat tahimik na isuko. Pang-apat na rason, dahil gusto kanilang kontrolin, ang pagpapahiya ay hindi laging tungkol sa kasiyahan o pagtawa. Minsan, ito ay mas malalim, mas tuso. Isa itong tahimik na estratehiya upang wasakin ang iyong loob, upang maputol ang ugat ng iyong kumpiyansa. Dahil kapag ikaw ay nagsimulang magduda sa sarili, mas madali ka nilang paikutin. Kapag naniwala kang wala kang halaga, sila ang magtatakda ng halaga mo. Ang hiya na kanilang binuo ay magiging kadena na ikaw mismo ang magdadala. Ito ang paraan ng kontrol, hindi sa pisikal kundi sa emosyon. Isang uri ng bihag na malaya sa paningin ng iba, ngunit nakagapos sa loob ng sarili. Ngunit ang Stoic ay alam ang lihim. Ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay ng mundo. Ito ay pinipili sa loob ng isipan. Maari nilang subukang siraan ka. Maari nilang bigyang kahulugan ang iyong katahimikan, ang iyong pagkakamali, ang iyong kahinaan. Ngunit kung nananatili kang matatag sa iyong kaalaman sa sarili, hindi nila kailanman makokontrol ang kaluluwa mo. Ang isipan mo ay iyong templo at walang sinuman, kahit gaano sila kagaling manira, ang may karapatang pumasok doon kung hindi mo sila papayagan. Panglimang rason, dahil galing sila sa kaparehong pananakit. Ang panghahamak ay madalas bunga, hindi ugat. Sa likod ng matalim na salita, sa likod ng mapanirang ngiti, ay isang kasaysayang puno ng pananakit. Ang taong ngayoy pumapahiya sa iyo ay minsang pinahiya rin. Ang sugat na hindi nila nalunasan ay naging lason na ngayoy ipinapasa. Para bang sa bawat insultong kanilang binibitawan, sinusubukan nilang ipasa ang bigat na matagal nang namamahay sa kanilang dibdib. Ngunit ang sakit na hindi natapos kapag hindi pinutol ay paulit-ulit na maglalakbay mula sa isang biktima patungo sa susunod. Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging mulat, hindi upang patawarin agad, kundi upang maintindihan na hindi mo kailangang akuin ang bigat na hindi mo kasalanan. Ang Stoic ay hindi nagpapaikot sa galit ng iba. Hindi niya hinahayaang ang sugat ng nakaraan ng ibang tao ang magdikta ng kanyang direksyon. Dahil ang buhay mo ay iyo. At kung pahihintulutan mong ang tanikala ng iba ang magpatakbo ng iyong landas, kailan ka magiging malaya? Huwag mong hayaang maging tanikala ang sugat ng iba sa direksyon ng iyong buhay. Ang sakit nila ay hindi mo kailangang dalhin. Ang pagputol sa siklo ay maaaring magsimula sa iyo. Panghuli, dahil hindi ka pa rin natututo paano tumindig. Kung paulit-ulit kang pinapahiya, hindi na ito tungkol sa kanila, kundi sa iyo na. Marahil ay mabait ka, maaaring mapagparaya, o sadyang umaasa kang darating ang araw na magbabago rin sila. Ngunit ang Stoic ay hindi naninirahan sa ilusyon. Sa mundo, ang paggalang ay hindi laging kusang ibinibigay. Ito'y kadalasang kailangang ipaglaban, hindi sa sigawan, kundi sa paninindigan. Kapag hindi ka tumayo, aapak-apakan ka. Kapag hindi mo sinabi kung saan ang hangganan, sila na ang magtatakda nito para sa iyo. At sa bawat pagkakataong ikaw ay nanahimik, umaasa at umiiwas, isang bahagi ng iyong dangal ang unti-unting nawawala. Ngunit narito ang totoo, hindi pa huli ang lahat. Ang dignidad ay maaaring buuin muli. Hindi mo kailangang maging agresibo. Hindi mo kailangang maging mapanira. Ngunit kailangan mong maging malinaw sa iyong sarili at sa iba. Ang dignidad ay hindi ibinibigay. Ito'y pinaninindigan. At sa araw na matutunan mong tumindig, kahit tahimik, ngunit buo ang loob, doon magsisimulang mawala ang kapangyarihan ng mga nagnanais kang pahiyain. Ang mundong ito ay puno ng ingay at yabang. Bawat isa'y nagsisigawang ipakita kung sino ang mas mataas, mas tama, mas karapat-dapat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito
ay may isang lugar na hindi nila kayang galawin, ang katahimikan ng iyong diwa. Doon mo matatagpuan ang tunay na lakas, hindi sa pagbabalik ng insulto, hindi sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa ng mas malalim na katotohanan. Sa bawat panghihiyang naranasan mo, may aral na dapat mapulot, hindi para magtanim ng galit, kundi para lumago ang iyong pagkaunawa. Dahil kung ito'y iyong iintindihin, kung bibigyan mo ng saysay ang sakit, walang sinuman, kahit gaano pa sila kahusay manghamak, ang makakababa sa iyong dangal. Kung nakatulong ito sa iyong paglalakbay, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman.